saan napupunta yung ating inuutang, no? Ito po, bakit 16 trillion na ang utang natin at wala pa rin tayong nakikita? Okay, 16 trillion yung kabuuan na yan, no? 16 trillion. Ito naman po ang sagot ni Auntie Claire. Alam mo, akala mo si Auntie Claire, masagot niya lang ng pamimiloso po, nasagot na niya eh. Sabi ni Auntie Claire, mahirap turuan ng walang alam at walang balak umalam. Alam mo, Auntie Claire, tinatanong na kayo ng reporter eh. Saan daw napupunta yung mga inuutang natin under BBM? Tinatanong ka na, ang isasagot mo lang, mahirap turuan ang mga walang alam at walang balak umalam. Minsan, tinatanong sila ng proyekto, ano sinagot niya? Manood kasi kayo sa PTV4 para makita niyo yung proyekto. Mas madali pong sabihin, ito yung mga proyekto namin. May malalaki kaming mga flagship program. Ito ang mga pinagkagastusan. Di po ba mas madaling sabihin yun kaysa pinaiikot nyo pa na mahirap turuan ng walang alam at walang balak umalam? Hindi nga malaman eh. Kaya nga nagre-react eh. Bakit 16 trillion na utang natin at patuloy na lumulobo ang utang natin? Iba pa po 16 trillion ng utang. Iba pa po yung binenta. Iba pa po yung binentang ginto. Iba pa po yung nilipat na pondo mula PhilHealth. Iba pa po yung mga create na pondo mula para sa Maharlika Fund. Napakarami pong gumalaw na pera. Ang tanong, saan napupunta yung mga pera na yan? Utang pa lang nga yung tinatanong ni BP Sara eh. Kung tutusin, ang dami pa po yung hindi masagot. Sa tulong ng media, tinatago ninyo. No? Sa tulong ng media, tinatago ninyo yung mga pinagdadalan ng pera ng taong bayan. Kasi yung media, sinabi lang, kita nyo, may follow-up pa ba? Pag sinabi na ni Auntie Claire, mahirap turuan ng walang alam at walang balak umalam, hindi na po kikibo yung media. Isa lang yung kumikibo dyan sa Malacanang Presscon. Presscor. Yung ano lang, anong pangalan nun? Yung taga Net25 lang. Bakit po? Bakit po ganyan kayong media? Si Eden lang. Binabara pa palagi. Di po ba? Walang katuturan talaga itong natin, itong gobyerno natin. Kaya alam na alam mo wala talagang ginagawa eh. Pero meron na pong, siyempre, alam nyo naman yung mga netizens natin. Eto po. Total, sinasabi nyo lagi na si Duterte ang may utang. Ito po ang utang ng Pilipinas. Ayan. National debt Duterte 2016 to 2022 from 5.95 trillion to 12.79 trillion, increase of 6.84 trillion. Yan po yung nautang sa panahon ni Pangulong Duterte. BBM April 2022 mula nung umupo hanggang April 2025. April pa lang marami pa pong inuutang ngayon. Tuloy-tuloy po ang pangungutang. Ang utang na po ng Pilipinas ay 16.75 trillion, increase of 3.96 trillion. So kalahating taon pa lang, kalahating termino pa lang, may 3.96 trillion ang nadagdag sa utang. Ibig sabihin, malalagpasan niya po yung inutang ni Tatay Digong. Sa rate po ng pangungutang ni Marcos, malalagpasan niya po. Lumobo lang naman yung utang ni Tatay Digong nung panahon ng pandemya. Kahit na sabihin nyo na pandemya, hindi lang sa pandemya ginamit yan. Totoo po yun. Dahil natatandaan nyo, pandemya na, nagbi-build pa si Tatay Digong. Naalala niyo yun? Tuloy-tuloy po yung proyekto kahit may pandemya.
Ano po pagkakaiba kung parehong nangungutang? Ito po ang malaking pagkakaiba. Sa panahon ni Tatay Digong, aminado ang lahat. Wala pong makakadeny na mayroon tayong golden age of infrastructure. Sa panahon din po ni Tatay Digong, meron din po tayong malaking pinagkagastusan na COVID. Dahil COVID, meron pong pandemic. Ang tanong, meron po ba tayong mga malalaking infrastructure project ngayon? Ikalawang tanong, meron po bang pandemic ngayon? Bakit yung rate ng pangungutang natin sa panahon ni BBM mas malaki pa kaysa sa panahon ng pangungutang ni Tatay Digong? Tapos, dahil wala kayong pag-amin, bukod pa yan hindi pa tayo nagbenta. Pandemic na po, hindi po nagawa ni Tatay Digong na magbenta ng malakihang, maramihang ginto na kasi laki ng mga binibenta nito. Wala pong umaangal sa utang noong araw. Panahon ni Tatay Digong, hindi pala nung araw. Nung panahon ni Tatay Digong, wala pong nagrereklamo sa utang. Bakit? Alam nila, nakita nila halos lahat ng tao, binakunahan. Mahal po ang bakuna. Libre lang yung bakuna sa atin. Lahat ng tao, as in lahat ng Pilipino. Yung mga ayaw magpabakuna, yun lang ang hindi nabakunahan. Pero kung gusto mo, willing kang magpabakuna, hindi po libre yun. Libre sa atin, pero may bayad po yun. Ang nagbayad po nun, yung inutang ni Tatay Digong. Ano pong bakuna meron tayo ngayon? Na lahat binakunahan. Ilang beses kayo nabakunahan? Ilang beses tayo nabakunahan? Meron po. Anong hindi natin alam? 4,000 o 3 to 4,000 po ang presyo ng bakuna. We still don't know. Magtanong lang kayo, mag-Google kayo. Hindi na nga uso Google. Ang dami na po magtatanungan. Magtanong lang kayo. Ngayon na natin. Baka sabihin nyo na naman, ini-issue nyo ba yan? Hindi alam ang presyo? How much is the vaccine for COVID? Diyos ko, hindi raw alam ang presyo. Ang babaw ba? Ayan, no? Per dose. $45 to $85. Yung mga hindi po nagpabakuna, hindi po dahil ayaw, walang pondo. Pinondohan po yan. Hindi po yan na out of place po yung ano nyo Na out of place po yung inyong pagpuna. Ang tanong, alam po natin yung pinagkagastosan ni Tatay Digong. Golden age nga ng infrastructure. Napakarami po napagawa. Ang tanong, ano po napagawa? Meron bang infrastructure na napagawa? Meron din po. Ito po, ang pinuntahan po ng pera natin, kahit halongkatin nyo pa po, dalawang bagay. No? Infrastructure at saka, ngayon itong pinag-usapan natin, infrastructure pa rin at saka ayuda.